continuation na lang po ako kasi naputol kanina dahil may portable ako dun sa ICU. Minsan na. Tutuloy ko na lang po. And pinakamainam na bahagi ay nasiyahan kaya si Yawi ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya pinalugdan si Cain at ang ito. Dahil dito, hindi na inalarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Sinabi niya, hindi niya magalit ang Cain. Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat nang magsabi. Masama naman ang kasalanan, tulad ng mabamis na hayop na laging nakaabang upang atmain ka. Nais itong pagharian ka, kaya kailangan ka mapaglabanan mo ito. Sa araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, ang masakay sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mo si Abel? Tumawad siya, hindi ko alam. Bakit ko ba pag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Ikaw ang pumunta sa akin mula sa lupa. Ang dugo ng mga kapatid at hihi ng katawan. Sinusumpain ko kayo at hindi mo na makakalimpalin ang lupa dahil dumanak na yun ang dugo. Ang kapatid mo ay yung pinatay. Bukalin naman ang lupa upang tandaan hindi ka makahali. Wala kang maligyan at hindi ka nagalitan sa daigdig. Napakabigat naman parusa ito. Sabi ni Cain, ngayon pinalayas mo ang pulukain ito upang malayo sa iyo at maglagalag sa daigdig. Patayin ko ang sinumang magkakasakit sa akin. Hindi. Parusahan ng ito ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaanan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupa ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ang angkan ni Cain. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanang Enoch. Pagkatapos nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mehujael. Anak naman ito na Metusael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at Sila. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumira sa Tulda. Kapatid nito si Jubal na siyang namang ninuno ng mga nanunugtog ng Alpa at Plota. Naging anak naman ni Zilla si Tubal, Cain, na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal Cain ay may kapatid na babae na si Naamah. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, dingginin niyo itong aking sasabihin. Ada at Sila, mga asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan sapagkat ito'y kanyang sinugatan. Sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Ang angkan ni Seth. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isang pang lalaki. Sinabi ng ina, bigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos noong nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Ang lahi ni Adan. Ngayon, naman tayo sa
lahi ni Adan. Ito po ay nasa Genesis po tayo, ano. Bagamat hindi ko masyadong napapaliwanag sa inyo, ngunit mag-uumpisa tayo dito sa mga angkan o ito nga sinasabing henerasyon. Ito ang kasaysayan ng lahi mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae, matapos pagpalain at tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon, isang daan at 30 taon nang maging anak niya si Seth sa kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon. Grabe, ano? At nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 30 na taon. At si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon nang nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 12 taon. 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 15 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 5 taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalael. Nabuhay pa si Kenan ng 40 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 10 taon. 910 taon. 65 taon si Malahal nang maging anak si Jed. Nabuhay pa si Malahal ng 830 taon. 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 80 taon at 75 taon. 8 daang taon at 75 taon. Si Jared ay 162 taon nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jed ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 9 taon at 62 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya sa 365 taon. At sa panahon yun ay namatay siyang kasama ang Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Matusalem ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa siya si Matusalem ng 700 taon at 82 taon na nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 69 na taon. 70 at 69 na taon. Si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na sinumpaan ni Yahweh, ipinanganak ang luluna sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noah ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamech ng 50 at 75 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777 taon. Si Noah naman ay 500 na nang maging anak niya sina Ham at Japhet.
Yun po. Haba. Ang kasamaan ng sangkatauhan. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong yun. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos, ng mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipinapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya ay makalaman. Hindi nalalampas sa 100 taon at 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig ng panahong yun. May mga higanti sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting yun ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Kinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga tao, mga ito. Ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Si Noah, ito ang kasaysayan ni Noah. Matuwid at mabuting tao si Noah. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noah, masama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. At laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pinagawa ng malaking barko si Noah. Sinabi ng Panginoon kay Noah, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng aking kasamaan. Gugunawin ko na sila kasama ang daigdig. Kaya gumawa ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba at 22 metro ang luwag at 30 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng mga may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa, mga anak at na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay kayo ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares ng bawat uri ng ibon at hayop at gumagapang sa loob ng mga upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng ipinag-uutos ng Panginoong Diyos. Ang baha. Sinabi ni Yahweh kay Noah, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares ng bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking mga nilikha sa daigdig. At ginawa ni Noe ang bawat inuutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon na nang bumaha sa
sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa at mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon, maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Panginoon. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Si Noah ay 60 taong gulang na noon nung 17 araw, ang 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanyang 3 anak na lalaki, sina Simham at Japhet, ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat hayop na mailap at maamo, lumalakad at kumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon, isang lalaki at isang babae, ang bawat may buhay, ang isinama ni Noah ayon sa utos ng Panginoon. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pintong barko. 40 araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy upang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ang mga bundok. Namatay ang bawat mga may buhay sa lupa, mga ibon, mga amo at mailap na mga hayop, lahat na gumagapang sa lupa at lahat ng tao. My gosh. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipo ng Diyos, maliban kay Noah at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw. 150 araw. Wala nang baha. Hindi na nawaglit sa isipan ng Diyos ng Panginoon si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko, kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto na ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw na 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw na 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Kalipas ng 40 araw, binuksan ni Noah ang bintana ng barko ng kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Aliwas ay lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik itong at muli pinasok ni Noah sa barko. 7 araw pang naghintay si Noah at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito, kinagabihan, ito ay may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noah nakatina ang tubig. Nagpalipas ng 7 araw si Noah, saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik. Noong 601 taon gulang na si Noah, ng unang buwan, inalis ni Noah ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Panginoon kay Noah, lumabas ka na sa barko, kasama ang iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, kumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noah at ng kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, at lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang uri. Naghandog si Noah. Si Noah ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog.
Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong ang samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko na lilipuling muli ang anumang mga may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Dito po, bago ko po ipagpatuloy ang aking pagsaliksik, nais ko pong sabihin sa inyo dito sa paghandog ni Noah. Nagtayo siya ng altar para sa kanyang Panginoon at kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon. Siguro maaring ito ay kalapati o ano paman. Sinunog bilang handog. Yun pala po, at nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil gawa ito ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipunin muli ang anumang buhay na kagaya ng ginawa ko ngayon. Nakakalungkot isipin, pero parang maaring na lungkot po ang Panginoon nung parang nag-guilty siguro siya doon sa ginawa niya na paggunaw ng mundo dahil kasalanan ng mga tao. So ngayon po, pag nagsisi siya, kaya nasabi niya na hindi niya na isusumpang muli at mangyayari pa yun. So ibig sabihin lamang na pinatawad niya na ang mga taong makasalanan at wala na ito, hindi na ito muling babalik. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-alay ni Noah ng malinis na hayop, nang maamoy niya ito, parang nagbigay ng nagpahiwatig sa Panginoon na siya ay hindi na niya uulitin na mangyari muli ang paggunaw sa mundo, sapagkat napakasakit para sa isang lumikha na gawin niya ito sa kanyang mga nilikha, mga nilalang. So ang Diyos ay labis ng pagpapatawad at ito ay napakadakila. So sabi niya, hanggang narito ang buong daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Hanggang narito't buo ang daigdig, nagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi ay hindi mapapatid. Ayun po. Yun po ang ibig sabihin. Ngayon po mga kaibigan, ito po ay aking tatapusin. Ano po, hanggang sa kayo ay kung sa mga anak nyo nakikinig sa akin, sa aking mga kwento, sa ating mga henerasyon o Genesis sa English, kung saan, paano nagmula, paano nilalang ng Diyos ang sangkatauhan, ang buong sandaigdigan. Makinig lamang po kayo dito at aking pong ipagpapatuloy ang aking pagsasaliksik. Para sa mga kabataan na nag-aaral o sinasabi nag-aaral, ito ay parte ito ng ating history. Maaaring magtanong kayo sa akin kung paano, at aking masasagot lamang ay aking sasagutin. Ako po ay karangalang maghatid sa inyo ng mga ganitong inspirasyon para sa ating mga anak na nasa bahay o kaya nag-aaral pa sila at nais nilang makinig ng mga kwento na makasaysayan, ang ating kasaysayan. Ano po? Ngayon po, habang may oras pa ako, itutuloy ko pa rin at hanggang matapos ito, inshallah, upang kayo ay maging maghandog sa inyo ng inspirasyon. Sana po ay pinig kayo at lagi ko po kayong pupintuhan. So ito po ang karugtong noong binabasa ko kanina. Nakipagtipan ang Diyos kay Noah. Si Noah at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, lahat ng gumagapang sa lupa at mga isda. Ang lahat ng ito
ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain. Lahat ng mga ito'y maaari ninyong kainin, wag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Narinig niyo po ba yun? Kung ano man po ang inyong paniniwala, at tayo po ay inirerespeto. Sabi ng Panginoon, pagbabayarin ko ang sino mang taong pumatay ng kanyang kapwa. Ibig sabihin, posible na kung pumatay ka ng kapwa, ay pagbabayaran mo ito sa pamagitan ng inutang mo, buhay na kinitil mo. So yun po ang kanyang katapatan. Yun. Sino mang pumatay sa kanyang kapwa, buhay ang kabayaran ng kanyang ginawa. Yun po. Kaya po sa Islam nga, ganun nga po, kapag pumatay ka ng tao, ikaw mismong pumatay ay papatayin din po. At yun ang batas ng Diyos, hindi nagbabago. So, may kinalaman ito sa ating relihiyon, at ito ay talagang tungkol sa relihiyon nga po, kaso lang ang tao, iba't iba ang paniniwala. So, ibig sabihin, iba't iba ang relihiyon. Pero isa lang po ang Diyos natin. At halos, kung ano man po ang aking naisalaysay dito, ay wala po yung wala pong nagbabago dyan. Yan po ay ang ating henerasyon at kung saan tayo nagmula at kung paano tayo nabuhay dito sa mundo, paano tayo nilikha ng Diyos. Yun, magkaroon na kayo ng maraming anak upang manirahan sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noah at ang kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati ang inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailan may hindi ko nalilipulin sa pamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig, sinabi pa ng Diyos. Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Mashallah. Sabi niya, kung mayroon palang bahaghari ka nakikita sa langit, ikaw ay magpasalamat at sabihin mong maraming salamat sa iyo sapagkat ito ang pamamaraan niya ng pakikipagtipan sa inyo. Tapos muna po ako, may pasyente ako, sandali lang po.